Assalamualaikum and good afternoon sa lahat. So guys, ngayong hapon ay nandito tayo sa ating backyard farm, yung mga pond ng ating crayfish. So may mga followers kasi tayo na nag-request kung pwede ba daw makita kung paano yung setup natin sa ating crayfish tank. So ito guys, ma-share ko sa inyo yung ating ginawa. So disclaimer lang po, hindi naman tayo ganun ka-expert pagdating sa pagki-crayfish. So natuto rin lang tayo kila Boss Cesef ng Cesef Farm, tsaka si Boss Rene George yan sa Puerto Princesa po yan siya. Siya yung pinakaunang kinunan natin ng 6 pairs po ng mga breeders natin. Then sa Kiara Crayfish po sa Lipa. So yan yung mga na-meet natin ng mga veteranong crayfish breeder. So yun guys, ikutin natin yung ating pond. So yan guys, simple lang guys yung setup ko. May isa lang hose dyan galing dun sa ating aerator. So hindi tayo gumagamit ng filter. So wala tayo katulad sa ibang mga farmers na meron silang tinatawag na RAS, yung recirculating aquaculture system na setup. So dumadaan pa sa filter yung kanilang mga tubig. So tayo hindi na tayo gumagamit ng ganun. Yan. Ito yung ating mga breeders. Nandito sila nakalagay. So itong pond na to is 3 feet by 5 feet lang. Itong mga ganitong pond. Bali may tatlo tayong ganyang pond na para sa breeding tank natin, pero yung talagang may breeders lang ito at saka yan. So ito lang guys, itong ginamit nating aerator natin. AC/DC siya, so in case na brown out, so may power pa rin. So kaya niyang hanggang 8 hours yung ganitong klaseng aerator. So mga dating gamit natin yan dahil nasa baby lobster industry din tayo. Nangongolekta rin tayo ng baby lobster. So yun. Dito naman sa kabila, ito yung Kraylings tank natin. Yan. Ganun pa rin yung setup. Marami lang yung hose dyan. Bali 3 hose. Dahil sobra 1,000 yung mga Kraylings na nandyan. Ito yung mga 2 weeks old. Kaya wala pang masyadong makita. So yan. Ito yung medyo malalaki na, mga 1 inch na. Kaya lang kapag ganitong araw, hindi natin talaga sila makita. Nandyan sila nagtatago sa ilalim ng mga dahon ng saging na yan. Mga dried banana leaf. So yan, may pailan-ilan. Yan sila. So ito yung idadagdag natin doon sa ating binitawan kahapon na 100 pieces. Dito manggagaling yung dagdag na 900 para makumpleto yung 1,000 na una nating bibitawan. So dito sa kabila guys, ito yung mga male natin na pour out na, mga 4 inch. Nandito sila. So controlled muna yung breeding natin dahil unang-una yung lalagyan natin, yung mga pond natin, medyo short pa tayo. Hindi pa natin kayang magparami. So ang ginawa natin is hiniwalay natin. Nandito yung mga female naman natin, mga 3 inch. So kung mapansin nyo dito sa mga malalaki, isa na lang yung host ng ating aerator dyan. May mga aquatic plants tayo kaya lang maliliit na dahil kinakain nila yan guys. So nauubos yung mga aquatic plants. So may mga nagtanong din kung wala bang mga kiti-kiti dito sa ating fund. So ang sagot natin dyan guys, wala, dahil may mga masisipag tayong gaffy na kumakain ng ng mga kiti-kiti. So yun yung pang-control natin. So kung mapapansin nyo, medyo may mga lumot yung pond natin. Dati kasi nilalagyan natin ng lupa yan. So kung gagamit tayo ng RAS system, wala rin, useless din. Mapupuno lang yung filter natin ng dumi. So kaya ganyan lang.
So very simple guys. Then dito, ito lang yung aerator nya. AC/DC pa rin na aerator. Jebo yata itong isa. Then itong isa is parang Resan din yata o Quick ba yun? Yan. Mga AC/DC yan sila. Mga gamit natin sa pangongolekta ng baby lobster. So gamit natin ngayon dito sa ating pagki-crayfish. So simple lang. Ayun, inuulit ko dito kaya maraming hose, maraming airstone na nandyan dahil marami rin yung mga nandyan na mga juvenile natin. From craylings up to juvenile, dito sila manggagaling. Pagka 1 inch to 2 inch na yung size nila, doon natin sila ina-out. At nilalagay natin doon sa ating earth pond. Simple lang guys. So wala tayong kaarte-arte sa pag-setup na itong ating crayfish tank. So dito naman guys, dun sa mga buried na female natin, ito yung mga ginamit natin na mga lalagyan. Yan. Simple lang rin. So after nila magpagpag, balik natin yung mga breeders natin dun sa breeding tank natin. Then yung mga craylings, so after 3 days ilagay natin dun sa ating mga craylings tank, yung pangmalakihan kanina, para mas madali silang lumaki at madali rin natin silang mailipat sa grow out pond natin. Mabilis din lang kasi 6 weeks pagpag na rin. Then yung up to 2 inch na mga juvenile, 2 months lang yun. So pwede na natin silang ilipat doon sa ating grow out pond. So yan lang guys, yan lang yung setup natin. Very simple. Mga ano lang yan, mga Durabox lang yan, yung mga ginagamit natin na pang buried tank natin. Isa lang dito yung aerator na ginamit natin. Yan lang, Jebo pa rin, AC/DC. So yun guys. So may mga inipon din tayong mga gapi natin dito. Katulong natin sa paglinis. Yan guys, mga gapi yung laman yan. So, sila yung inaasahan natin na tagakain ng kiti-kiti. Kaya walang kiti-kiti doon sa ating mga pond. So yun lang guys, hopefully may mga na-share kami sa inyo. May mga konting kaalaman namin na na-share namin sa inyo. So tayo naman nag-aaral din sa YouTube Academy lang. So mga knowledge na nakukuha natin sa YouTube, so yun din yung ina-apply natin sa actual. So yun lang guys, hanggang sa susunod. Thank you.